Parang kinakabahan ako sa assault, yung mga knife edge. Yung knife edge, yun naman yung dumadaan ka sa isang way na bangin, magkabilaan. Sobrang tarik ng bangin. Sobrang tarik ng pababa ng bangin. Sa sobrang tarik ng pababa niya, halos tinatakbo ko na yung pababa. So sa bilis kong tumakbo, di ba, nagra-runner naman talaga ako, tinatakbo ko na. Hindi ko na control yung takbo ko pababa. So nakita ko na bangin na yung didiretsuhan ko. So para hindi lang talaga ako dumiretso sa bangin, alam mo ang ginawa ko? Binangga ko yung sarili ko sa kahoy. So pababa na kami. Tumatakbo siya. Ako naman engganyo rin akong sabayan siya. Takbo din ako, takbo. Tapos sabi niya sa akin, alam mo may potential ka. Get ready for an unfiltered and uncensored listening experience. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. What's up? We have Kuya Ryan in the show. Hi, Kuya Ray. Hello, good morning. Thank you sa pagpunta, Good morning, Kuya. everyone. Thank you sa pagpunta. My pleasure. Isa sa mga reason kung bakit gusto po kita i-invite sa show kasi yung hiking journey mo. Like, Yes. na-interested lang ako kung paano nag-umpisa yung hiking journey mo. Way back 2017, nagkayayaan kami dito sa office. Tapos kasama ko si mga titas, sila Karina, sila Kuya Cesar, sila Ginit, sila Jane. Ayun, pumunta kami dun sa may Cavite, kila Tita Jane mo. Tapos, yun, nag-hike kami dun sa tinatawag na Pico de Loro. Yun yung unang-unang bundok na inakyat ko. Kaya tinatawag ko siyang Mother Mountain kasi siya yung pinakauna-una kong bundok na hinike. And then, tapos, nung pag-hike namin na yon, nakapag-summit ako. Nakaabot ako mismo dun sa summit. Okay. Sila, mga tito-titas mo, naiwan na dun sa baba. Nung nakarating na ako dun sa summit, syempre, ang ganda ng view. Nakikita mo yung view ng buong Cavite, saka yung view ng Nasugbu, Batangas. Doon ko na-realize, ay gusto ko to. Gusto ko ang hiking. Ang sarap pala sa pakiramdam ng ganitong activities. Talaga? Doon nagsimula lahat. Yeah. Amazing. Kasama. Kasi kapag alam mo yung pinapanood ko yung mga yung mga videos mo, ang lalayo ng naabot mo. Minsan umabot ka pa ng Mindanao. Minsan saan ba yan? Sa may bandang Visayas, Visayas, Romblon. Romblon. Yun. Romblon. Yun ang isa sa mga pinakamalayo kong napuntahan na hike ko. Yung pinuntahan ko doon is yung Mount Giting-Giting. Isa sa mga kinakatakutan ng mga hiker na akyatin. Bakit Kasi yung difficulties niya is 9/9 na tinatawag. So talagang kailangan ng more training. Dapat pag pupunta ka sa mga Giting-Giting, mag-hike ka, kailangan meron kang mga major climb na tinatawag bago ka sumabak sa Giting-Giting kasi 9/9 yung difficulties ng climb doon. Kaya kailangan endurance, yung stamina mo, talagang kailangan well-conditioned ka pag aakyat ka doon. Ganun siya. May guide naman siguro, Kuya, every time na aakyat ka doon, di ba? Kasi ang hirap naman may guide. Kasi hirap naman ikaw mag-isa. Before talaga, sa mga bundok na pinupuntahan ko, pagdating namin sa jump off talaga, required talaga yung kukuha ka ng tour guide. Number 1 dyan is magre-register muna kayo kasi kailangan naka-document lahat yung mga na mga hiker na pupunta dun sa bundok, naka-login sila dun sa ng barangay. Tapos i-issuehan kayo ng barangay ng resibo from DENR para manifested lahat yung mga ng activities doon sa lugar na yon.
Tapos 'pag nakapagbayad na kayo ng environmental fee, entrance fee, registration fee, tapos 'yun may tour guide. 'Yun na, i-issue-an kayo ng tour guide. Tapos yung tour guide halimbawa, nasa 10 kayong aakyat, 2 tour guide ang binibigay sa inyo kasi ang required kasi sa mga hiking usually 5:1. Hmm. Isang guide, 5 tao ang iga-guide niya. Gano'n ang requirements. Mostly sa lahat ng mga nabundok na puntahan ko gano'n ang patakaran nila, pare-pareho lang naman halos. So, nakuwento mo kuya, yung nag-umpisa ka sa, Maragondon. Ano yung ano yung mga sumunod nun before diyan sa Visayas area? Sa may Romblon? More on dito na ako nag-hike muna talaga, nag-focus ako ng hiking muna dito sa area ng Batangas saka Rizal. Yung Rizal talaga, yan marami ako na halos lahat ng bundok sa Rizal na akyat ko na yan diyan. Yung Ooh. tulad ng yung mga sikat diyan is Mount Daraitan, tawag nito Mount Pamitinan, yung Daraitan sa Tanay Rizal yon. Tapos yung Pamitinan, Hapunang Banoy at saka yung tawag nito, ano ba yung isang, kalimutan ko yung isang pangalan niya. Sa may Montalban sa Wawa, sa Rodriguez Rizal naman yon. Paiba-iba, basta buong province ng Rizal. Tapos yung iba-ibang bayan dun sa Rizal, halos na hike ko naman na yung mga may mga tinatawag pang mga Mount Susong Dalaga, mga ganun. Oo, Mount Maynova, yan. Madami. Tapos dito sa Batangas naman, ang pinakasikat nila dito na bundok is yung Batulao. Hmm. Batulao, Apayang, saka Talamitam. Yan yung mga sikat naman dito sa Nasugbu. Tapos kuya, like kung halimbawa gusto kong sumama sa mga ganyan or gusto kong mag-umpisa mag-hiking, paano Hmm. ako mag-umpisa sa gano'n? Like sino yung lalapitan ko or paano yung process nun? Halimbawa ako, tulad niyan, kung gusto mo mag-start ng hiking, kung gusto mo talaga ma-try, meron naman akong event. Sa ngayon meron akong event. Mag-i-start ka talaga sa minor hiking muna talaga. Yung Hmm. mga yung hindi pa siya yung mga umaabot ng mga 1,000 plus na na may tinatawag kasing tawag na meters above sea level. Yung sukat ng height ng bundok na tinatawag. Dapat mag-umpisa ka muna talaga. Yun yung tinatawag na minor hike. Yung mga hindi pa aabot siya ng ng mga libo, 1,000 meters above sea level na tinatawag. So tulad nito, mayroon akong Mount Romelo nitong sa April 28, request yun ng mga ko. So pag beginner ka talaga, doon ka lang muna sa mga minor hike muna mag-umpisa. Kasi para yun, kumbaga sa step by step din yan eh. Kailangan maano mo yung mo. Siyempre, doon mo din titingnan din kasi kung talagang gusto mo siya. Kasi merong iba na gusto mag-hike kasi dahil gusto niya lang. Pero dahil gusto niya lang sa picture, Mm. gusto niya lang makakita ng magandang view. Pero iba kasi yung sa mga hiker na talagang parang nagiging passion na nila yung ganun. Yung talagang gustong-gusto nilang ginagawa nila kahit nahihirapan sila. Kasi merong ibang hiker na tapos beginner na pag nakapag-hike sila kahit minor lang, after nun hindi na nasusundan kasi ayaw nila, napapagod sila. Ganon. Baka isa ako sa Kung mga dun. kung kung nasa Joke. puso mo talaga ang pag-hike, kahit mahirap 'yan, umulan, bumagyo, mainit, maputik, lahat, susuungin mo 'yan, wala kang pili kasi nasa mo 'yun eh, nasa mo 'yun na gustong-gusto mo 'yun, na passion mo 'yun, na gustong-gusto mo siyang ginagawa. Kaya kahit ako, kahit bumabagyo 'yan, sobrang lakas ng ulan, maputik man 'yan o sobrang init, go lang ako ng go kasi gusto ko 'yung ginagawa ko. Yung sinabi mong nagse-set ka ng event kuya, I mean Mm. paano nag-umpisa yun na nag-decide ka ng parang ikaw na yung mag-o-organize ng mga So, hiking na yan? yung yung mga dati kasi nagdi-DIY lang ako, yung tinatawag DIY lang, hiking lang dati kasi yung ginagawa ko. So ngayon, nung nauso na yung mga page na mga organized event ng mga hiking, nag-browse din ako. Tapos sabi ko, parang maganda mag-join dito sa mga ganito. So ginawa ko, nag-join ako. Kinontak ko yung mga organizer ng hiking na yon. Tapos tinanong ko kung ano yung mga gagawin. Binibigyan nila akong itinerary, tapos yung mga
do's and don't na mga na yung mga sa hiking. Tapos yung mga kailangan doon na dadalhin like yung food, trail food, tubig, yung mga extra clothes, extra money, yan. Talagang nakalagay naman doon, naka-specific naman lahat ng mga kailangan mong gawin para 'pag nag-join ka sa kanila, alam mo na kung ano yung mga gagawin mo doon. So, nung nag-umpisa na ako ng mag-join sa kanila, so napag-aralan ko yung sistema kung paano. Like pagdating sa jump off, yung ng mga van, tapos yung pagre-register ng mga joiners, yung pagkuha ng guide, inaral ko lahat yun. So nung natutunan ko na, yun, sabi ko, ay, pwede pala ako mag-set ng katulad ng sa akin. Sabi ko gano'n. Kasi madami na rin ako mga friends na na nagsasabi na, Boss Rai, sama mo kami diyan, sama mo kami sa mga event mo, sa mga hiking mo. Eh since madami naman na sila, ang ginawa ko, ako na mismo nagsarili na akong mag-organize ng sa akin. 'Yun, ta's in-invite ko yung mga joiners na nag-umpisa na naman ako sa mga kakilala din dito sa company, sa Percargo, mga may mga empleyado din dito. Dito lang naman din ako halos humahatak. Tapos nung time na medyo lumalakas na yung yung group ko, ayun, from joiners ko na mga kakilala ko, nag-i-invite na rin sila ng mga friends of friends nila. So, parang do'n lumawak yung circle of ng namin, ng mga joiners ng hiker. Ooh. I mean, ano yung, pwede mo ba i-share kuya yung first story mo dun sa first event mo? Kung ano yung experience nun? Or Ang and first saan? event ko is Mount Ulap. Yun ang unang-una talaga na organize ko na way back 2018. Tapos yun magmamahal na araw yon. So, since holiday, ang daming gustong kasi nakikita na nga nila yung mga yung mga pagha-hiking ko. So, naengganyo sila. So, sabi ko, sige magse-set ako ng Mount Ulap. Yung Mount Ulap na yun, located siya sa Itogon, sa Benguet. Yun. Tapos yun, sabi ko sige magse-set ako ng ng event, Mount Ulap. Tapos tulungan niyo ako mag-invite ng mga joiners. Ayun, sa tulong naman nila ng mga kaibigan ko din, mga tropa ko dito, ayun, nakadalawang van kami na joiner. Ooh. Sa isang van, 14 na tao. So, bale 14. So, bale ilang nun, ang lumalabas na 28. Tama? Mm. 28. 28 lahat. So, tuwang-tuwa ako, syempre, nakadalawang van ako, first event ko, syempre, proud na proud ako sa sarili ko nun kasi nakapag-invite ako ng ganong kadaming joiners. Tapos yun, sa sobrang tuwa ko, inano ko sila na na kami ng t-shirt, magpagawa. So, yung t-shirt na yon hindi kasama yun sa mga nila, sa binayaran nila mismo sa ng event. So, separate yun. So, ang gandang tingnan kasi uniform lahat yung t-shirt. Siyempre, tuwang-tuwa ako kasi ang gandang tingnan grupo kami, ang dami namin. Ayun, yun ang umpisang-umpisa yung Mount Ulap ko talaga. Yun, successful naman siya kasi, pero nung time na yun, medyo na-stress ako kasi mahal na araw. Tapos, nung time kasi na yun, nagkakahulihan ng tinatawag ng mga kolorum na van. Ooh. So bawat probinsya sa kabayan nung time na yun, medyo mahigpit sa checkpoint. Talagang sinisita yung mga van. So syempre kabado kami, ang van namin kolorum din. Paanong Yeah. kolorum kuya? Like, Yung yung kahit Papaw wala sa silang Aero? mga prangkisa, wala silang mga prangkisa na tinatawag na Kahit, for na example, kailangan ano registered. pag private? Para kailangan registered sila sa travel ganito sa mga Okay. sila doon, hindi yung lang talaga. Kumbaga parang hahanapan kayo ng certificate ng sa mga DTI siguro na belong kayo sa mga travel agency na nagse-set ng mga event. Gano'n 'yun. Medyo nagkahigpitan nung time na yun. Pero since magaling din yung mga driver namin, nagtutulungan din sila. Meron silang mga radyo na, ganito nung sa daan pala nagra-radyo na sila na, may checkpoint sa ganito, iiwas sila. Iwas-iwas na lang muna. Ayun, successful naman. Nakarating din naman kami ng Benguet ng walang hassle, na hindi kami nahuli. Pero kabado lahat. Paano yung, for example, katulad ko kuya na hindi masyado nag-hike, ano yung mga dapat kong i-expect
or dapat kong i-prepare? Kasi ang naakyat ko pa lang kuya diyan sa may Los Baños eh. Eh, Yung hindi siya sa yung may ano, Makiling. oo, hindi naman siya yung Yeah, parang expert na expert talaga pero nagkayayaan lang kami nila Ate Sweet, nila Lordson, yung mga pinsan ko sa Los mm, Baños na umakyat sa Mount Makiling. Tapos hindi kami nakaabot sa pinaka-summit kasi wala na, oo, nagkapaguran na. Kasi tanghali na oo, ata kami, halos dun kami sa may mm. gitna pero tanghali na. Mm. Usually kasi sa mga hiking, lalo na pag event or organized hiking kasi may mga Mm. sinusunod tayong itinerary na tinatawag. So since pag beginning ka, kailangan talaga number one diyan is yung iaano mo is yung kondisyon ng katawan mo. Hmm. Na yung kondisyon ng katawan mo. Pero since minor naman din yung aakyatin mo, syempre, pag gano'n, normally, lalo na pag hindi ka naman talaga active sa mga ibang activities like yung mag-running, jogging. Pero siguro much better kung before ng hiking mo is mag-jogging ka, mag-exercise ka kahit papaano. At least pagdating ng event, kondisyon na yung katawan mo. At saka number one talaga din na ano, bago mag-hiking is kakain ka talaga muna. Yung light breakfast lang, hindi naman yung heavy talaga. Kasi minsan may mga hiker lalo na first timer, minsan na mula pa sa kalahati ng hiking namumutla na kasi dala na yun ng ano eh, parang nervyos niya, kung kakayanin niya ba yun, tapos na ano na yung katawan niya. Siyempre tapos wala pa siyang kinain. Ayun, ang ending, namutla, hinimatay. Oh, so medyo hassle kasi yun sa lalo na pag organized event siya kasi siyempre may mga kasama ka na medyo maaano mo din, maaabala mo siya. So kung ikaw na mismo mas maganda mag-start ka muna sa DIY talaga bago ka Hmm. mag-ano. Kung sa tingin mo hindi mo gano'n kaya yung pagha-hike talaga, mag-start ka muna sa DIY. Like yung ginawa niyo, yung sa Makiling, DIY ang tawag do'n, yung kayo-kayo lang. Pero kung mas maganda kasi yung talagang yung determination niyo na dapat i-summit niyo talaga yung sarili niyo. Hindi yung dahil, "Ay ayoko na, pagod na." Dapat ipu-push mo pa rin yung sarili mo para maano mo yung limit mo kung hanggang saan talaga, gano'n din siya. Hmm. Tas kuya 'di ba, usually sa mga napapanood ko, usually tumatagal sila ng days. Siguro mga 3 days, 2 days, mga Yan, gano'n. oo meron gano'n. May mga 3 days, 2 nights na mga hiking talaga. Yun yung mga tinatawag na mga major hiking na talaga. Hmm. Yung mga pangmalakasan na talaga, yun yung mga tinatawag na basagan na ng tuhod na hiking. Like yung sa Mount Giting-Giting, yan. Example yan ng mga 3 days, 2 nights na na hiking talaga. Kasi yung difficulties nga niya na tinatawag, like yung sinabi ko kanina, 9/9. Kasi may mga rate kasi yan eh. Ang pinakasagad is 10. Pag sinabi na nilang 9/9, expect mo talaga sobrang hirap yung technical nung ng bundok talaga, sobrang grabeng hirap ang mai-experience mo talaga. Kasi Kapag meron sina dun kapag like yung sa sinabing 9/9 kuya, sorry, kapag sinabi pong 9/9, puwede mo bang i-share kung paano yung experience or ano yung experience kung bakit siya gano'n kahirap? kasi number one diyan yung tinatawag na assault, yung pag-ascend niyo, yung sa pag-akyat niyo pa lang, dun pa lang sobrang hirap na. So, kailangan ng mo dun, yung upper body mo saka yung tuhod mo malakas. Kasi sa mga major hiking kasi, ang dinadala mo kasi diyan is more than pinakasagad mo na siguro 25 kilos sa likod mo. Kasi nandun yung tent mo, nandun yung mga water mo. Ang water mo, pinakasagad na yung 2 liters, bitbit mo. Yung food nyo pa, mga extra clones, lahat bitbit mo. Kaya kailangan ng upper body mo dun malakas. Lalo na pag assault. Pag sinasabi mo kasi assault, halos nagna 90 degrees na yung ng paakyat. Oo. Hmm. So, dun pa lang, yung masasabi mo, yun ang binagbabasihan ng mga tinatawag na mga 9/9. Tapos yung tinatawag na, kasi yan ang giting-giting kasi meron silang tinatawag yung sa assault, yung mga knife edge. Yung knife edge, yun naman yung dumadaan ka sa isang way na bangin, magkabilaan. Ki Sobrang tarik ng bangin. So, yung talagang ang daan mo is yung talagang yung saktong-sakto lang yung katawan mo. So, yung balance mo dun kailangan magaling ka din. Isa yun sa mga basihan ng tapos yung may tinatawag dun na kiss the wall.
Yung kiss the wall naman, yun yung halos niyayakap mo na yung pader, niyayakap mo na siya, nakaganon ka sa mga bato. Tapos ang babagsakan mo is bangin. Ganun lang. Oo, yun naman yan siya. Tapos, bago ka makapag-summit sa Mount Kiting-Giting, meron ka dong aakyatin na bato na yung pader na bato na naka 90 degrees siya. Anytime, maling tapak mo lang, sure na yung buhay mo. It's either kung buhay ka, pero kung comatose ka, bali-bali katawan mo, or patay ka talaga diretso. Ganun. Grabe. Ganun ang ano niya. Kaya siya 9/9 talaga. Kasi lahat, pagdadaanan mo sa mga giting-giting. Grabe yun. Mhm. I mean, Lahat ng technicality ng ano ng pag-hike doon nandoon, complete package. grabe nga yun. Buti kuya, buti kuya nahanap mo yung ganyang, ganyang passion na mag, mag, tawag nun, mag-mountaineering. Kasi, siguro hindi lahat ng tao, like, matutuwa talaga siya. Parang, alam mo yung parang sense of Mm, relaxation kapag ginagawa yun. mm. Kasi, parang ano yun parang sa umpisa, ang hirap-hirap, doon mo lang marirealize yung parang ganda ng place kapag nasa pinaka-summit or pinaka-top ka na. Oo, totoo Tapos 'yun. bababa ka na kanya ulit. Do'n mo ma-appreciate yung ganda ng view 'pag nasa summit ka na talaga. Kasi lahat nakikita mo na, eh. Tsaka ano 'yun, eh, yung pagiging proud mo sa sarili mo, natapos ko 'to, yung gano'n. Na ano 'yun, eh, achievement din 'yun sa buhay, yung gano'n nakapag-summit ka, lalo na kilala yung bundok, siyempre parang feeling mo ano ka na sa ibang mga mountaineer 'pag natapos mo 'yun, eh, angat ka na, eh. Nakapagkita na ako, gano'n, may mga gano'ng ano ka, eh, may mga gano'ng drive ka sa sarili mo na kailangan maano ko 'to para hindi din ako maano sa ibang ano, hindi ako hindi ako nahuhuli sa ibang mga mountaineer din na ano nakapag G2. Kasi Mm. hindi lang G2, marami pang mga sikat na mga bundok na hindi ko pa naakyat, na talagang nasa mga bucket list ko pa 'yan na talagang kailangan mapuntahan ko 'yun. Nung nag-uumpisa ka kuya, ano yung mga experience mo na ano yun, yung tinatawag na masya-shock ka talaga? Kasi siyempre nung mga first two hiking mo, parang alam mo yung ah, madali lang Mm. siya or parang smooth sailing lang Mm. siya. Pero once na Siguro nagle-level up ka na, ano yung mga like nasya-shock hmm, ka sa mga sa mga susunod na siguro din experience? sa mga gamit kasi nung ano, nung nag-uumpisa kasi ako siyempre saktong day hike lang kami dati, eh, 'pag mga minor lang, day hike lang sa isang araw kaya kong tapusin yung pagha-hike, eh. So nung nag-start na ako ng overnight, ng mga 3 days, 2 nights nga, dun ako na-shock, dun kasi lalo na unang 3 days, 2 nights ko is Mount Giting-Giting. So, hindi ako nakapag-prepared ng talagang mga gamit na tulad ng sa tent. Sabi na lang kasi tent, hindi naman specific na kailangan mountain tent ang dadalhin. Ang dinala ko beach tent. Ooh. Oo. So pagdating dun, parang bumabagyo. Pero maganda yung panahon, sa baba nung bundok maganda yung panahon. Pero pagdating sa taas parang may bagyo. Sabi naman talaga ng mga tour guide ganun talaga, normal yung ganung ano, kasi ang unpredictable kasi ang bundok. Lalo Mm. na 'pag nasa taas ka, di mo alam kung kailan siya uulan, di kailan siya maganda yung panahon niya. So nung dala ko beach tent. So nagulat yung mga kasama namin, sabi niya, "Bakit beach tent ang dala mo?" Hindi ko man alam kasi na sabi niyo lang kasi tent. So, ano ko tent, okey na yung gano'n kahit beach tent. Yun pala may tent pala na pang-bundok talaga na tulad nun nangyari sa'kin, 'di sinet-up ko pa rin kasi wala naman akong ibang choice, eh. Wala naman ng ibang extra na tent, eh. So sinet-up ko pa rin siya. So nung pag-setup ko, 'di nung mga gabi na medyo umuulan sa taas ng bundok umuulan. Siyempre beach tent lang yun, yung patak ng ulan dire-diretso, so pumapasok na dun sa tent. Siyempre dun ako nawindang, eh, basa ka na sa loob, basa ka na. Buti na lang meron akong isang kasama na ano,
na maganda yung tent niya, North Face. Mahal yun eh, talagang solid ang ano, no, mga North Face. Buti na lang may extra siyang tarpaulin. So, ang nangyari, yung extra niyang tarpaulin, yun yung ginawa kong sapin dun sa loob ng tent. Tapos, naglagay na lang ako ng plastic na pandoble dun sa taas ng tent para yung tubig, hindi siya papasok talaga diretso sa. Kasi parang nagmumoist yung pag beach tent eh. Pag dire-diretso yung ulan, parang nagmumoist yung dun sa loob niya. So, pumapatak yun sa loob. Kaya ang ginawa namin, nilagyan ko na lang ng plastic para hindi talaga ako magmumukhang basang sisiw dun sa loob. Kasi grabe, sobrang yun talaga yung na-shock ako na talagang ano na, grabe ito pala yung ano, kailangan alam mo yung mga dadalhin mong mga gamit bago ka sumabak sa mga major hike na tulad nito. Ayun, yun din. Isa yun sa yung hindi ko makakalimutang experience ko talaga. Yung sa giting-giting na ang dala ko beach tent. Tapos Basang-basa. yun yung ano yun kuya, pangalawa mo or pangatlong hike First mo time ko yun na na overnight. Pero yung hike na yun sa giting-giting, ano na yun? Ay, hindi ko na mabilang kasi nga nag-Rizal pa ako. Ang dami ko pang mga major hike bago ang giting-giting talaga. Pero yun ang giting-giting ko, yung first, ano ko, overnight sa bundok talaga. ang lapit Mm. naman kuya nun kasi kung first time mong yun yung para overnight mo na 3 days. Para bang Mm. paano ka the rest of the day na basang-basa yung tent mo, basang-basa yung bag mo sa loob. Mm. Ayun nga nakatulong naman yung ano, yun nga yung tarpaulin, nakatulong yun. Kaya hindi Hmm, ako totally nabasa talaga na ano, kasi dahil dun sa tarpaulin ay branded North Face, talagang hindi siya nababasa na ano. So safe naman yung mga gamit ko kasi yung bag ko kasi normally pag mag-ano ako, mag-hike ako, nilalagay ko muna sa, 'di ba, yung pang-hike ko na bag na malaki, 50 kilos ang pinaka capacity ng bag. Naglalagay ako dun ng plastic sa loob pa. Do'n oh, ko nilalagay yung mga damit. Para 'pag halimbawa, umulan man ng umulan, kahit mabasa yung bag, hindi mababasa yung gamit mo sa loob kasi meron pa siyang plastic. Yung parang plastic ano, trash bag parang gano'n, mm. pero transparent siya. Mm. Tapos nung naka-reach na kayo nung sa summit kuya, like ano yung feeling dun tapos Siyempre ang ano kayo saya. tumagal dun? Siyempre ang saya. Yun nga lang kasi hindi lang namin ma-celebrate ng maayos yung pag-summit namin kasi, merong mga bundok kasi na tinatawag na sagrado. So, may mga tour guide na medyo mapamahiin, naniniwala sila sa mga spirit, sa mga engkanto, sa mga anong tawag nito, mga anito, mga bathala. So nung nakasama namin, nung magsa-summit kami kasi ang tour guide namin, maniwala ka sa hindi, ang tour guide namin, ang edad niya is 80 years old. Wow, Oo, 80 years old at wow. nakatsinelas lang siya. Samantalang kami ang mga sapatos namin Merrell, Hoka, Salomon, pero siya grabe nakatsinelas lang, magsa-summit kami. Tal Ginamitan lang kami ng pero ako nung time na yun naka-sandal lang ako. Sandals lang suot ko. Kasi hindi ko wala talaga akong ano sa mga gamit talaga na ano, yung lalo na 'pag mga medyo talaga wala akong idea talaga sa mga mamahaling gamit. Kailangan pala mga branded yung mga ano, hindi man totally branded basta yung kailangan yung proper gear na mga ano. O tignan mo 80 years old kasama namin. So nung nag-summit na kami, before pala mag-summit kami, sinabihan niya kami na pagdating daw namin sa pinaka-summit, 'wag daw kaming maingay. hmm, Kasi baka daw lalong magalit yung mga espiritu, yung mga tinatawag nilang mga ano dun, bantay sa bundok na hindi natin nakikita. So nung nakapag-summit kami, alam mo yung gusto mong sumigaw kasi ano, kaso pigil, walang boses na lumalabas kasi nga bawal mag-ingay. So yung celebration ay gumaganon lang kami, yung tinataas lang namin yung kamay namin kasi nga baka magalit si tatang, pagalitan kayo. Tapos nagdasal siya. Nung nakapag-summit siya, pumunta siya dun sa isang sulok. Tapos parang nag-ano siya, may ritual siyang ginawa. Siguro nagpapasalamat siya na sa mga ano, mga bantay ng kagubatan, ng bundok. Siyempre hindi naman natin kailangang anuhin yung mga ano nila. Sumunod tayo kung ano yung ano nila dun. Kailangan irespeto din natin yung ano nila. Kung ano man yung paniniwala nila, susunod lang din tayo. Ganun lang yun. Kasi merong iba, pinagtatawanan nila, siyempre. Bago sa kanila yung mga ganung bagay. Pero ikaw na pag may ano ka sa mga ganun,
rerespetuhin mo na lang yung paniniwala nila. Yun, masaya. Kasi hindi ka alam makapag-celebrate talaga ng bongga kasi nga dahil nga bawal. Tapos ng pagbaba nun, kuya, siyempre madadaanan mo din yung mga dinaanan mo. Hindi na siya Oo, gano'n yun hindi na yung siya isa gano'n din yung kahirap. hindi ko makakalimutan nung yan actually ang Mount Giting-Giting talaga ang pinaka-memorable sa akin kasi ang dami ko talagang experience diyan na hindi makakalimutan. Nung pababa na kami ng sa amin, dumaan ulit kami dun sa tinatawag na 90 degrees na Mm. wall ng bato. So nauna yung asawa ng organizer, yung lalaki. Una siyang bumaba. So nasa kalagitnaan na siya ng pababa ng 90 degrees. Sumunod yung asawa niya, yung babae. Di ano din siya. Pero inaalalayan naman siya ng asawa niya din, ng lalaki. So after nun, sumunod naman yung kabady ko, si paring June, pangalan niya. Sumunod din siya. Nung nandun na sa kalagitnaan na din yung so nauna na nakababa sa 90 degrees yung lalaki. Sumunod yung asawa niyang babae naman, nandun na sa kalagitnaan, biglang nadulas. Ooh. Nadulas. Siyempre, ganun siya. Talagang wala siyang mahawakan kasi nga 90 degrees na yun eh. Pwede ka nang dumiretso dun sa buti na lang, nandun yung asawa niyan, napigilan yung paa niya ng gano'n. Tapos itong kasama kong si paring Jun, nahawakan siya sa kamay. Ako naman, paumpisa pa lang ako ng pagbaba nun, may bato pang nakaharang dito sa tiyan ko. So ako naman, hinawakan ko din yung kasama ko. So ano kami, parang domino ano kami na naghawakan ng gano'n. Grabe pero yung kaba namin nun. Grabe, siyempre, buhay niya yung nakataya doon eh. Talagang sabi ko, buti na lang talaga. May nauna sa kanya, yung asawa niya. Naitukod yung paa niya dun sa Kasi talaga kung wala yung asawa niya at saka yung tour guide dun sa baba, dire-diretso talaga siya. Laglag talaga siya dun sa bangin. Nagbitbit sana kami ng kung hindi pasyente, bangkay. Tapos na tawag do'n, tinuloy mo pa ulit? Kasi siyempre Hindi wala ka kaming choice eh. no, I Wala mean, kami kuya, tinuloy mo pa yung pagha-hiking, parang hindi ka na natakot do'n sa ay na experience na trauma yun? kasi part ng yun eh. Part yun Yun ng eh. talaga. Challenge yun eh. Oo. Tapos yun, nung dumaan na kami wala namang wala namang injury na nangyari. Kasi dumausdos lang naman siya eh. Para Mm. lang kasi wala naman siya mahawakan talaga. Dumausdos na siya gano'n. Buti na nasalo yung paa niya tapos nahawakan pa siya sa kamay nung isang kasama ko. Kumbaga naano naman namin siya na salba. Tapos yung dumaan kami dun sa knife edge, nakakatuwa din yun kasi wala siyang clearing. Kasi may mga bundok na walang clearing, maulap. May Mhm. mga sea of clouds. Eh, yung knife edge, yun nga sinasabi ko na isang daanan lang, puro bangin dalawa. Ako, sanay kasi ako sa height talaga. Hindi ako nalulula. Sabi ko, nagsabi ako sana bigyan man lang ako ng clearing. Parang dadasal ako sa sarili ko na bigyan ako ng magandang clearing. Makita ko man lang yung kabuuan ng bundok. Alam mo, mga 10 minutes after, biglang gumanon yung ulap. Biglang Ooh. umano talaga siya. As in, gumanon talaga. Nagpakita yung bundok. Tapos maya-maya narinig ko yung kasama ko, si paring Jun sa likod ko. Tinatawag ko siya, pre. O bakit? Hintayin mo ko. Bakit? Nalulula ako. Kasi, nung una hindi siya nalulula kasi may mga ulap na nakatakip. Nung biglang umalis yung mga ulap na, yung talagang nag-anuhan na, lumiwanag, doon niya nakita kung gaano kalalim yung dinadaanan niya. Mm. Ooh. Kasi kampante siya kasi akala niya lang wala lang, akala niya mababaw. Yung pala nung natanggal na yung mga sea of clouds biglang, tarik kahit ako medyo naano din ako, lalim pala nito. Kung aanuhin mo, susumahin mo siguro mga 3 o 4 na building yung lalim nung dinadaanan pala namin. Cake. Grabe. Grabe Gano'n yun. siya kataas, oo, gano'n siya kataas. Sabi ko, katakot pa. Kaya pala siya knife edge kasi para siyang kutsilyo talaga na yung na yung dun kayo dumadaan sa talim ng kutsilyo. Tapos pag ganun yung yung niyo, yung dinadaan. Yun lang. Basta sobrang memorable sa akin yung bundok ng Mount Giting-Giting talaga. After nun, kuya, ano yung mga siguro, iba na-experience mo yung Mount Kiting-Kiting na yan. Mm. After nun, ano pa yung susunod na bundok na parang gusto mo mag-level up? Kasi parang yung Um, time na yun, parang yun yung pinaka mm, difficulty mo eh. So, eh,
Ang isa kasi sa mga gusto ko talagang ma-hike talaga na lagi ko naririnig sa mga mountaineer na mahirap is yung Halcon sa Mindoro, Mount Halcon. So far, yung Mount Halcon ngayon, sarado pa talaga. Matagal na siya nakasara. Hanggang ngayon, hindi pa rin sila nag-ano kung kailan sila magbubukas. Wala pa silang ano, ina-announce na ano. Kasi, yung Halcon kasi, legendary yan na bundok. Kasi sobrang andaming namatay dyan na mga mountaineer. Ooh. Kung iaano mo sa history ng ano ng ng mountaineering, ang Halcon ang isa sa pinakagrabeng delikadong bundok. Kasi sobrang daming namatay na mga mountaineer diyan. Diyan namatay yung halos ilan ba yun? Parang 17, 18 na UP mountaineers. Ooh. Dahil nung pag-hike nila, akala nila kasi sa Luzon tatama yung bagyo. Yung pala lumihis yung bagyo dito sa Mindoro dumaan. Namatay yung mga UP mountaineers sa hypothermia ba yung tinatawag sa ganun, yung naano masyado sa lamig, sa ano, nababad sa tubig. Oh. Kaya yun isa sa mga gusto kong ma-hike. Kung gaano nga ba talaga siya kahirap. Mm. Yung iba matatakot na kasi daming namatay. Ako hindi. Gusto ko siya i-try. Gusto kong ano, i-accept yung challenge kung gaano ba talaga siya kahirap na bundok. Tapos ayun, Halcon sa Mindoro. Sunod, yung Mantalinhagan sa Palawan. Actually dapat nung before pandemic naka-schedule na ako doon sa Manta. May flight na kami noon ng May. 'Di ba nag-pandemic ng March. So yung ticket namin na-cancel. Akala namin nung time na yon 2 months, aabot na ng 1 month. Tapos 2 months lang ang ano, yung quarantine hanggang sa umabot ng taon. So Oh, yung scheduling, naurong hanggang sa umabot ng taon na expired na yung ticket namin, wala na, hindi na natuloy. Oo. Kaya parang nagkatamaran na rin kami. So sabi ko sana ma-push pa din 'yun kasi gusto ko rin mapuntahan yung Manta talaga sa Palawan. ayaw mo i-try kuya or mag-set ng schedule ngayong or this year o kaya next year? Habang maganda pa yung panahon at mainit. Eh, sa ngayon kasi, sa nakikita mo naman sa mga activities ko ngayon, more on naka-focus ako ngayon sa running naman. Mm. So parang medyo naglaylo talaga ako sa hiking kasi parang yun nga, ang target ko na kasi talaga yung mga legendary mountain talaga na ano. Tapos ngayon, ang pinaka-last ko nag-ano mountain na ano, major hike talaga is yung Mount Bulusan sa Sorsogon. Mhm. Last year lang yun, hinike ko nung July last year. Yun ang kauna-unahan ko naman na bulkan na inakyat. Ooh. Kamusta naman yung Yun. experience na yun, kuya? Before tayo pumunta sa triathlon mo. I mean, ano yung experience mo dun sa ano sa bundok na yun? Yung sa Mount Bulusan, siyempre ang sarap ng experience yun. Kasi siyempre, first time na bulkan kung aakyatin yun. Sobrang excited ako noon. Talagang hindi ako makatulog din ng ilang ano nun sa sobrang excited kasi yung gustong-gusto ko kasi makakita talaga ng bunganga ng bulkan. Mm. Yun sa number one talaga yun. So nung na-invite ako ng isang tropa na sabi niya, ano, Boss Ray, baka gusto mong ano, sumama ng Mount Bulusan, Sorsogon. Talagang hindi ako nagdalawang isip. Sabi ko, sige, go. Hmm. So ngayon, ito na, natuloy na kami. Talagang, ang ganda rin ng panahon, ang ganda rin ng panahon. Yung hike niya, di ko ano lang, siguro kung i-rate ko yung hike ko dun sa Mount Bulusan, nasa 6 lang. Oh, 6/10, gano'n. So, nung pagdating namin do'n, parang sabi ko parang yata may balat yata ako sa puwet na. Pagdating do'n, ang ganda ng panahon sa baba, pagdating na naman do'n sa may taas, medyo makulimlim na naman, naulan-ulan na naman. So, medyo maganda na yung mga gamit ko kasi talagang ano na, nag-level up gamit ko. Talagang alam ko na yung mga tent na dapat na gagamitin. Tapos may mga dala na rin akong ibang mga gamit na talagang ano, yung like lutuan, mga lamp, yung mga headlamp, tapos yung mga ilaw mismo dun sa tent, kumpleto na ako. Tapos dito na, kinabukasan, siguro mga 1 o'clock na madaling araw kami,
na nag-hike kami ng mga kasamahan ko, umuulan talaga, ang lakas ng hangin. Sabi ko, ito na naman, parang Mount Giting-Giting lang. Bakit laging umuulan pag pa-summit na? O, pagdating namin doon sa summit mismo, parang bumabagyo na, parang may signal number 1 na. Yeah. Sabi ko, tapos sabi ko nga dun sa tour guide, sabi ko, bakit? Ay, ang ganda ng panahon dun sa baba. Sabi niya, sir, siguro, medyo maingay tayo kagabi, kaya medyo nagalit tayo. Parang may ganun na naman silang paniniwala. Aha. Okay. So, hindi ko talaga nakita yung bunganga ng bulkan. Kasi, wala, siya eh, ma-fog. Daming, ang kapal ng fog. Hindi mo siya makita talaga. Pero tumungtong kami dun sa bato na pinagpipicturean dun. Sabi niya, yan sir, yung likod mo na yan na puro white na yan na yung bunganga ng bulkan. Sabi niya, hindi lang talaga natin makita kasi wala. Kasi masama yung anong panahon. Wala, medyo naghinayang ako kasi tawag nito. Gusto kong makita yung ng bulkan. Pero sabi naman nung doon, tourism. Sabi niya, sir, anytime pwede kayong bumalik dito. Wala na kayong bayad sa registration or sa mga basta ipakita mo lang yung ID mo. Yan, binigyan nila ako ng ID. Medyo blurred. Ooh. Yan. Na ito yung pe-present ko lang sa kanila na libre na ako sa lahat. Wala na akong babayaran sa tour guide, sa entrance fee, sa environmental registration. So yung pagpunta ko na lang yung problema ko. Yung sasakyan ko na lang pagpunta. So, wala na akong aanin sa kanila. Basta ipakita ko nito. Ito yan. May may picture. Before kami pumunta doon, nagpasend sila ng picture kasi daw para sa ID daw. Yan. Bulusan Volcano, nakalagay dyan. Bulusan Volcano. Yan. Yan yung sasama. Tapos, ito yung mga certificate ko sa mga hiking. May certificate pa talaga. Ay, may certificate talaga kayo. Pag mga major hike, may mga certificate yan. Pag mga minor, meron din naman ng mga minor hike. Kaso, sa minor, ang binibigay na certificate, pag halimbawa, ang inakyat mo mga trilogy, sa isang araw, 3 bundok, or meron tayong tinatawag na Andeka. Yung Andeka, yun naman yung inaabot ng mga 11 mountains. Sa isang araw, kailangan matapos mga 11 mountains. Yun. Yan. Ito yung mga certificate ko. Yan. Ito, certificate ko to sa Mount Pulag. Mount Pulag sa Benguet. Yan. Ang dami ko Ray, no? Ang galing. Yan. Puro yan Mount Pulag. Kasi 3 beses ako ng Mount Pulag. Kaya 3 certificate din. Actually, pang 5 beses ako nag-Mount Pulag. Pero yung 2 hike ko, hindi na ako humingi ng certificate kasi naumay na. Puro certificate na lang. Tapos ito naman yung mga certificate ko, itong 2 to. Ito yung mga certificate ko naman nung mga trilogy na tinatawag. 3 bundok yan. Yan, tulad nito. Binakayan, saka Hapunang Banoy. 3 bundok yung inakyat ko sa isang araw. Kaya may certificate siya sa ganun. Pero minor hike lang to na tinatawag. Day hike lang siya, hindi siya overnight. Tapos sinundan siya ng ito naman. Yung certificate ko yung Parawagan, Lagyo, sa Susong Dalaga. Di ba? Continuation to ng neto. Ito yung yung tinatawag na version 2. Ito version 1. Di ba may mga ganun pa sila? Version 1 to. Ito yung version 2 certificate ko. So natapos ko pareho. Tapos, ito naman yung certificate ko sa Mount Giting-Giting. Ayan. Kailangan mapapatunay talaga na kasi may seal siya ng Department of Environment Natural Resources. Lahat ng certificate ko may ganyan. Silyado talaga yan ng DNR. Tapos, ito naman yung certificate ko ng Mount Arayat. Actually, Mount Arayat, as in, ang hike mo lang sinasabi mo Mount Arayat. Pero kasi, hindi ako nag-hike ng Mount Arayat, na Arayat lang. Meron kasi siya tinatawag na Pinnacle. Yung tawag dun sa Pinnacle yun yung 4 na peak yung tatapusin mo. Isang bundok pero 4 na peak yung iikutin mo. So usually ang peak ng isang bundok iisa lang. Ito kasi si Arayat, meron siyang 4 na peak. Yung 4 na yun kailangan. Dito naman, ang na-experience ko dito, day hike to. Na-experience ko dito yung pababa.
sobrang tarik ng pababa ng bangin. Sa sobrang tarik ng pababa niya, halos tinatakbo ko na yung pababa. So sa bilis kong tumakbo, 'di ba nagra-runner naman talaga ako, tinatakbo ko na. Hindi ko na control yung takbo ko pababa. So nakita ko na bangin na yung didiretsuhan ko. Bayad So kuya. para hindi lang talaga ako dumiretso sa bangin, alam mo ang ginawa ko? Binangga ko yung sarili ko sa kahoy. Binangga ko Ah, yung sarili ko talaga, binangga ko ng gano'n. Ayun, nabangga ko talagang nakakita ako ng star ng konti. Oo. Tapos pumutok yung tenga ko, pumutok. So, sobrang eh, lakas ng impact ng pagkabangga ko sa kahoy, dumugo siya. Nung pag gano'n ko tumutulo na yung dugo ko dito. Yun naman ang experience ko dito sa ano, Mount Arayat. Saka nabwisit ako sa bundok na 'to kasi ang lalaki ng lamok. Grabe, literal as in parang akala mo ano na yung lamok nila, akala mo yung basta ang lalaki talaga, sobra. Ito yung yung bundok na ano, yung ang daming lamok. Oo, 'yan. Tapos ito yung Santa Ines Trilogy ko naman. Sa Tanay Rizal naman 'to. Ang experience ko naman dito is yung putik. mhm. Umulan kasi nung time na yun na nag-hike kami. Sa sobrang putik niya, nadulas ako, gumulong ako dun sa bangin. Hindi naman siya delikado na pagkabangin. Tapos nung dumating na ako dun sa baba ng bangin, yung tumbler ko, nasubsuban ko. Talagang basag yung nguso ko dito. Talagang Eh, pumutok dugo din. Yan naman ang experience ko dito sa Santa Ines Trilogy. Yan. Major hike din yan siya kasi trilogy yung ano niya eh. 3 bundok din ang inakyat ko diyan. Ang tawag sa bundok niya, Irid, Tukdoang Banoy, saka Parukpok. Ayan. Yan yung mga major hiking ko na mga certificate. Wala akong galing. ano, wala akong mga certificate sa minor, puro major lahat 'yan. Yan. Talagang nilagyan ko siya ng ano, na para collection ko. Collection talaga Ay, ito yan, pa Kuya pala. Roy. Meron pa palang isa. Ito naman, Mount Purgatory. Ito magandang experience ko dito. Purgatory. Nakakatakot yung theme, ah. Oo, 'di ba? Pero hindi naman impyerno yung dinanas ko dito. Mm. Kasi sobrang maganda naman yung ano niya. Kasi ano 'to, 6 na bundok ang inakyat ko dito sa Mount Purgatory. Kaya lang siya inano na Mount Purgatory kasi mas siya yung kilala, yung bundok na yun. Sa Hmm. kanila yung Purgatory talaga yung mas kilala sa lahat, 'yan. Ang pinakaka-proud ko sa certificate na 'to kasi ang pumirma dito mismo mayor. Ooh. Oo, mayor. Ano, may dry seal talaga siya 'yan, nandito, naka-dry seal talaga na ano ng munisipyo ng ano, ng Bukod Benguet, 'yan. Mm. Isa sa mga precious certificate ko 'to, kasi mayor mismo talaga ang pumirma diyan. Ayan, marami pang bakante, marami pa akong pupunuin diyan. Aakyatin. Oo, marami pa akong aakyatin, hindi pa tapos, Yung ayan. experience mo kuya sa day tour, na-curious lang ako. Kasi nung umakyat kami sa Los Baños, may specific time lang na for example, tanghali na, nasa gitna pa kami kaya hindi namin tinuloy. Kapag sa mga day tour pa, may mga gano'n ba? May mga gano'ng instances na dapat may specific oras kang dapat ganitong oras nasa ganitong level ka na para kaya mo pang abutin sa taas Oo, tapos may pauwi? tinatawag kasi tayong pacing. Depende yun sa Hmm. pacing mo. So, kung mabilis yung pacing niyo na ano, halimbawa nag-start kayo ng 4:00 ng madaling araw, so kailangan ang pinaka-time limit niyo diyan halimbawa sa Mount Ulap, 4:00 kailangan makapag-summit kayo before 11 o'clock. Yun yun. Kasi ang hinahabol kasi sa oras na yun, yung clearing nung bundok. Kasi pagdating ng 12 o'clock, ah, natatabunan na ng ulap yung bundok. So, Hmm. kailangan before 11, makapag-summit na kayo kasi para hindi na kayo abutan ng pagkapal ng ulap sa summit, gano'n. Kasi may mga ano kasi, yung tulad sa inyo kasi, tanghali ng kalagitnaan na,
hindi pa rin kayo, nasa kalagitnaan pa rin kayo ng bundok. Kasi may time kasi na tulad niyan, ang Makiling kasi sobrang mossy forest kasi yan. Sobrang magubat, virgin forest kasi ang Makiling talaga. So, mangyayari kasi dyan, baka abutin kayo ng hapon bago kayo makarating ng summit. Yung pababa naman, yun ang delikado, abutin kayo ng dilim. Lalo na ang Makiling, Mm. kilala yan sa medyo misteryosong bundok ang Makiling. Kasi ang ano kasi dyan, may mga naliligaw sa trail. Lalo na Mm. kung hindi kayo, kumuha ba kayo ng tour guide that time? Hindi O po. kayo lang? O hindi. Kami-kami lang. Yan ang iniiwasan ng mga ano dyan na dapat, before lunch o mga 10 o'clock, nakapag-summit na kayo. Total minor lang naman yan siya. Kasi pag inabutan pa kayo ng hapon, saka lang kayo makakapag-summit, yung pababa ang delikado kasi baka maligaw kayo, hindi nyo matuntun yung daan pabalik. Kasi ang dami na ding mga incident na nangyari diyan sa Makiling na naliligaw, hindi agad nakakabalik. Kaya ang mangyayari niyan, maaabalan yung mga rescuer. Mm. Kasi mare-report na kayo na missing kayo. Kasi hindi nyo, lalo na wala kayong tour guide, hindi nyo na alam yung way pabalik. Sobrang nakakaano kasi ang Makiling talaga kilala naman yan kahit sa mga libro na may alamat talagang Makiling na misteryoso talaga siya. Mm. Sila yan ang mga Mount Banahaw, yan sila yung mga mysterious mountain. Mount Banahaw, Mount Cristobal, yan magkakadikit kasi yung mga yan, ng mga bundok na yan. Mga sacred mountain kasi mga yan na mga bundok. Kaya Sinubukan mo yun na ang umakyat doon, kuya? Makiling nakapag-hike na ako ng Makiling doon lang sa may Eagles Peak. Hanggang Eagles Peak na. Doon. Hanggang doon lang din man ako kasi nung time na yon, hindi ko pa talaga anong hiking na tinatawag. Pero nakapunta na rin ako diyan kasi nag-ano ako doon sa may Jamboree. Oo. Tapos Kamusta hanggang na experience mo doon, kuya? okay naman kasi hindi naman totally na summit na kaya wala pa kasi sa ko nung time na yung hiking talaga kasi mag-isa lang ako noon. Parang tamang gala lang ako. Tapos Mm. tanong-tanong lang ako dun sa mga bahay-bahay, saan pa yung papuntang ganito, papuntang ganyan. Oo. Kaya hindi ko siya talaga matatawag din na Mother Mountain kasi hindi naman ako talaga nakapag-summit talaga din na ano. Ano pa lang, mga yata yun mga 2007 o 2006, mga ganun. Tagal na, Mm. sobrang tagal na yun. Nag-swimming ako dun. Ang ending nun, bumaba na lang ako dun sa may Jamboree. May swimming pool kasi doon na malaki. Doon na lang ako nag-swimming na lang ako mag-isa. Doon sa Jamboree, kuya, wala na yung pool doon. Alam ko yung pool Ay, na wala na? tinutukoy mo, wala na. Ay, wala na? Parang ambunado na siya. Abandonado na siya? Oo. Wala, sayang naman. Ang ganda kasi ng pool doon, ang laki. Oo. As in, wala na pala. Kaya ako Kasi natanong, sabi, kuya, kasi alam ko yung Eagles Peak kasi hanggang doon lang kami, hindi na kami hindi ko nga kalsada lang sure naman kung, yun. oo, hindi na kami nakaabot talaga doon sa pinaka-summit kasi ang kwento sa akin nung ate ko, medyo, kasi yung dinadaanan na yun, develop na. Pwede nang Oo, daanan ng motor. Pero doon daw sa parang papunta ng summit, I mean, puro pa siya, dahon, magubat pa. Oo, magubat pa. magubat pa. Kaya hindi Oo, na pinush through. along the road lang kasi ang ng Eagles Peak lang talaga. Hindi Mm. siya yung talagang mountain talaga na hindi. Hanggang doon lang yun. Kaya hanggang doon lang din ako. Tapos yun, na ako sa Jamboree. Naligo na lang ako. Kasi wala akong kasama eh. Siyempre, hindi naman ako magti-take ng risk na talaga yung gubat na yun. Kasi alam mo naman yung mga kwento sa Makiling. Ang dami nga naliligaw. Oh. So, hindi ko siya matatawag talaga na siya yung first hike ko. Kasi hindi naman ako nakapag-summit din doon. Kung may Kaya yung opportunity, kuya, kung may opportunity na umakyat doon, akit Oo, ka. may na ako talaga din na iakyat na Makiling kasi yung actually 2019 dapat nakapag-Makiling na ako, hindi lang natuloy, parang may lakad yata ako. Nandun na ako sa group, hindi lang natuloy ako kasi may nagkataon na may ibang may ibang lakad. Mm. Kasi ang Makiling kasi kilalang bundok ng Makiling sa mga mountaineer na dahil naman sa limatic. Yun yung mga linta na Ah, dumidikit sa sobrang oo. daming limatic sa Makiling. Diyan siya kilala sa limatic. Lalo na pag ang natiyempuhan mong hike doon yung medyo maulan, Mm. ay talagang susugurin ka ng mga linta ng bundok. Kaya bago ka makapag-summit, check mong mabuti yung katawan mo. Kasi panigurado may dumikit talaga sa yung mga limatic.
Sakit pa naman nung Yan. dumikit sa katawan. Hindi Sobrang mo sakit siya tanggalin. mararamdaman. Baka makita Talaga? mo na, oo, hindi mo siya mararamdaman. Kaya magugulat ka na lang, duguan ka na. Oo, gano'n ang limatic. Hindi mo siya mararamdaman na sinisipsip ka na pala niya. Makita mo lang siya, ayan na, busog na siya. Esprehan mo na lang siya ng ang limatic kasi na tinatawag, yun yung linta ng bundok. 'Pag kumapit yan sa'yo, 'di mo yan siya nararamdaman. Ngayon, Hmm. 'pag nakita mo siya, 'wag mo siyang bubunutin ng kamay. 'Wag mong gagawin yon. If ever maka-experience ka ulit mag-hike tapos madikitan ka ng limatic, 'wag mo siyang aanuhin ng kamay, tatanggalin mo ng kamay mo, esprehan mo lang siya ng alcohol. Kusa siyang ano, kusa niyang bubunutin yung parang ngipin niya. Kasi 'pag hinatak mo kasi ang limatic, may tendency pa kasi na yung tinik niya na pinagsisip-sip niya, parang syringe niya, maiiwan sa balat mo. Yun ang Hmm. magkakaroon ka ng infection. Ah, Lalo na 'pag sensitive yung balat mo. oo. Kasi yung sting niya, parang meron siyang lason na ano, na nag-aano sa balat mo. Dun na actually allergy ako sa limatic. Once na nakagat ako ng limatic, ano, talagang inaabot ng buwan bago gumaling yung sugat ko. Ik Allergy ako sa kagat ng limatic. Kaya talagang ano 'yan, dusa ako 'pag nakakagat ako ng limatic kasi ang tagal matanggal. Nagsusugat talaga yung ano, pinagsisipsipan nila. Ang kate sobra, sobrang kate. yung dun naman tayo sa may, nung nag-Benguet ka kuya, nakapunta ka kay Apo Wang-Od? Hmm, Kamusta yung experience mo dun? Kasi 'di ba ang nakikita ko lang sa social media, parang ano na siya, hindi naman overcrowded pero pinupuntahan na talaga siya dahil kay Apo Wang-Od. oo. Hindi ba Kasi masyadong ano na, nagkukumpal ng mga tao na-commercialize dun? na siya actually, na-commercialize na si Apo Wang-Od sa ngayon ha, sa Mm, tingin ko. Kasi unlike before, nung mga unang punta ko dun 2017, mm. 2017 unang-unang hike ko kay Apo Wang-Od. Yung community kasi nila dati, bago ka makarating dun, hina-hike din. Bundok kasi talaga yan siya. Ngayon kasi binutas na yung bundok, ginawan na nila ng kalsada. Pero nung mga panahon namin, nung kami pa lang yung mga unang-unang mga traveler na nagha-hike papunta dun kay Apo Wang-Od, bundok pa lang yan talaga. Iha-hike mo lang talaga yan mula doon sa pinaka-ano, yung pinaka-gate nila doon, anuhin mo yun, yung may gate na sila kasi dun ngayon, eh. Mula sa gate na yun, babagtasin mo yan, iha-hike mo yan papunta. Dati kung hiking halos kinukuha namin ng 1 oras kalahati ang hike. Ngayon nasa 30 minutes na lang, 30 to 40 minutes na lang. Kasi nga binutas na yung ano, yung bundok, may kalsada na kaya sobrang madali na lang sa mga traveler na makapunta mismo sa community ng mga ano, ng tribo. Hmm. Hmm. Hindi parang nakakasira ng environment yun. I mean, masyado ng Nasira kinomercialize talaga na kasi binutas binutas mo na na yung yung bundok, eh. bundok, eh. Oo, talagang sinira mo yung ano ng kabundukan talaga dahil kinomercialize na yung area. Mm. Hindi tulad dati na dapat nga yun nga sabi namin ng mga nauna talaga dapat hindi na lang inano kasi ang nangyari kasi ngayon para lang sa comfort ng mga turista dahil madami ngang pumupunta kay Apo, so ginawa nila ng madaling paraan para makapunta ang mga tao dun. Kaya naggawa sila ng kalsada. Pero 'di ba Which is dapat kasama sa experience yun? Yung dahil nga dapat hindi na dahil 'di para ba? ma-experience mo yung pagha-hike, Mm. dapat hindi talaga nila ginawa yun. Sa akin lang, sa opinyon ko lang naman yun, kasi ako talaga ayaw na ayaw ko yung napipinsala talaga yung nature dahil lang sa ano ng mga tao, para lang sa comfort ng mga tao. Oh, so ngayon nung time na yun, nung nagpunta kami kay Apo, yun nga hina-hike namin talaga, talagang binabagtas namin yung bundok, makarating lang dun sa community. Tapos yung before kasi 2017, hindi pa siya gaano ka-modern yung mga bahay doon. Talagang makikita mo pa yung mga ano, yung mga traditional na mga bahay, yung mga sinaunang bahay talaga na gawa sa kahoy. Ngayon kasi ano na, sobrang modern na lahat, nabago na. May mga homestay na sila doon na magaganda. Wala ka na makikitang bakas ng mga sinaunang bahay, wala na. Kasi lahat nabago na simula nung nagkakaroon na ng income yung community. Yun yung kasi ang tawag dun sa tribo nila Butbut, Butbut tribe. Hmm. Hmm. Dati nung unang-una kong pagpapa-tattoo sa kay Apo dito sa likod, bayad lang namin dun 20.
Ngayon nasa 200 na yata, 250 mga gano'n. Mas sobrang mahal na. Ang laki ng tubo. Oo, laki na sobrang ano, kahit sa picture lang dati 20 pesos, 3 tuldok, kasama na picture do'n. Ngayon hindi na, Hindi pa kasama. nasa 200 to 250 na yata ang ano dun pinaka-ano, ang presyo ng mga nagpapa-tattoo. Tapos yung tattoo nila sobrang mahal na rin, depende pa yun sa design saka sa laki ng papa-tattoo mo sa kanila. So, sa'kin, mapalad naman ako na siyempre naanuhan ko agad si Apo nung mga time na yun, naabutan ko na. Sa ngayon kasi medyo pagod na si Apo talaga, eh. Kaya nga Sa eh. edad niya na 108, hindi na siya gano'n ka-ano na para mag-tattoo sa mga tao. So, ngayon ang ginagawa nila may cut-off na siya. Parang 3 hours sa umaga tapos 3 hours din sa hapon. Hindi tulad Hmm. dati nung time namin na halos isang araw siya nagta-tattoo kasi medyo malakas-lakas pa siya nung time na yun. Ngayon inaantok na siya, napapagod na rin, Kawawa nga gano'n. masyado na parang Mm. nagagamit si Sobrang Apo ano na Wangkod. siya, sobrang gamit na talaga siya. Kaya nakakaawa din yung matanda. Kaya ako, okey na ako, sa sarili ko okey na ako kasi natatauhan niya na ako, eh. Ang ano ko na lang naman, purpose ko kaya bumabalik na lang ako sa Buskalan dahil lang din sa mga ibang design ng tattoo. Mm. Oo, lalo na yung ano, yung sa mga pamangkin niya, sa mga apo niya, dun na lang ako nagpapa-tattoo. Pero kay Apo, picture na lang, hindi na ako yung nagpapa-tattoo sa kanya na ano, picture na lang. Kasi isa na ako sa mga mapalad na hinawakan niya, eh. Mm. Kasi 'di ba nangahawak yun ng ano, ng private part. Nangahawak Oo, ng nagawa niya na na sa'kin yun kaya kuntento na ako. nangahawak ng birdie si Wangkod. Oo, naghahawak siya ng birdie. Nahawakan niya na yung birdie ko kaya ano, okey na ako dun, oo. Kasi swertehan lang 'pag ano, kumbaga 'pag nasa mood siya manghawak, dun lang talaga niya mahawakan. Kaya mapalad ka na 'pag mahawakan ka niya, sa dami niyong mga pumupunta dun. Masuwerte ka na 'pag nahawakan ka ni Apo Wang-od, ibig sabihin natuwa siya sa'yo, Sa gano'n. sa tingin mo ba kuya, social media nagpe-play ng huge part kaya maraming tao naeengganyo ngayon mag-hiking? I mean Sobra. hindi naman talaga nila parang, passion, pero gusto lang nila i-try kung Oo, para kasi ba sa kanila 'to. lalo na ngayon ang platform ng social media is yung Instagram, Mhm. Twitter, Reels, YouTube, more on vlog. Yun na lang talaga yung ano ng ano, eh, kahit hindi naman nila passion talaga for the vlog, for the pictures, for the aesthetic ano sa Mm. IG, gano'n. Pero yung masasabi mo talagang ano, yung nandun yung sense of ng ano nila para sa nature, wala. Bibihira na lang yung mga gano'ng tao talaga, na may ano, may concern pa sa nature. Kasi makikita mo iba, nagha-hike lang kasi sikat sa social media, kita nila ano, pero yung disiplina pa rin sa sarili, yung disiplina para sa kalikasan nawawala din. Kasi yung iba iiwan yung basura. Yun yung kinaiinisan ko kuya, yung pupunta ka Hmm, ng bundok tapos mag-iiwan ka ng oo, kalat mo dun. Alam mo which is may baon kang McDo, ba't mo iiwan dun? kaya nga, Dalhin mo. which is dun pa lang sa jump off, pinapa-implement na yung leave no trace na tinatawag. Mm. Yung LNT na tinatawag. Pero yung iba talaga hindi pa rin iniintindi, lalo na yung mga millennials sa totoo lang. Hindi naman lahat, pero karamihan talaga. Wala yung ano, for the pictures lang talaga yung habol nila. Pero yung concern sa nature, wala. Kaya ko rin natanong kuya kasi ayun nga si Apo Wangod. Ako din minsan naaawa kay Apo Wangod kapag nakikita ko yung mga picture ng mga Mhm. social media influencer na parang Mhm. instead na nagpapahinga na lang siya, wala na. Parang naging yun na yung star attraction mo sa content mo. Para sa Tipong content, for the content lang talaga. Hindi na nila naiisip din yung ano ng tao. mm, Kasi siyempre, ano natin yan eh, treasure na natin kung tutuusin si Apo eh. mm, Kaso hindi din na kino-commercialize mismo sa parts ewan ko lang para sa'kin kasi siguro kung ikaw mismo concerned ka na as member of the family, hindi niyo masyadong i-aano si Apo, i-expose ng gano'n ka-ano sa tao talaga. Kaso dahil pero siyempre ako nagsasalita ako ng ganito, sasabihin naman ng iba 'pag na halimbawa may makakarinig sa'kin, palibhasa kasi ano, na kayo yung mga naunang ano, kaya ganyan, ganyan. Mas parang magiging makasarili ka naman 'pag sinabi mong sana
wag nang paanuhin si Apo kasi sa dami ng taong gusto pang makita si Apo, hindi mo rin mapipigilan. Pero kuya, 'wag naman sana to the point na ibababa mo siya kasi naalala ko may isang news one time na pumunta si Apo Wangad sa tugtugan, eh. Like ibababa mo yung ano. Nangyari na nung pinapunta nila sa Dugtutan. Pero ang purpose kasi talaga nung time na yun is si Coco Martin ang tatagpuin niya talaga. So nagkataon lang na pareho ng schedule dun sa Dugtutan kaya pero hindi natuloy Hmm, yun. Yung an pamangkin niya lang natuloy that time. Hindi siya natuloy dun sa ah, Dugtutan. Kasi si ano lang talaga ang inano na kasi yun nga ini-invite siya ng dito sa World Expo. Dito ginaganap kasi ang dutdutan sa may World Expo na i-guest nga nila sa dutdutan si Ako Wangwat. Kaso ang daming nag-bash na sa kanila before pa mangyari yon. So, hindi siya natuloy. So, ang natuloy lang talaga yung pagkikita nila ni Coco Martin. hmm. Mm. Buti Mm. naman kasi kawawa talaga si Apo Oo Wangkad, nga, eh. kung dito sa World Expo gaganapin yung pag-aano niya, Diyos ko po, ang daming dadayo talaga niyan. Libo ang pupunta niyan pag siyang mag-aano. Buti na lang na napigilan din, hindi na natuloy din yun. Kasi kawawa True, talaga. true. Yung pangalawa niyang punta dito nung last February yata yun, yung sinundo siya ng chopper dun sa Kalinga mismo. Courtesy call lang naman yun kay President Marcos eh. Hmm, Nag-courtesy call lang naman sila. Ayun. Kaya nakabalik siya uli dito sa Manila. Tapos after nun, binalik na siya uli dun sa Kalinga. Natin na siya uli ng chopper doon. sana hindi na Ganun. masyadong ma-overexpose si Apo Wangkad. Oo, Hayaan na hindi nila na. magpahinga na. Tama na. 108 na siya. Sobrang ano na yung ganyang katawan ng tao. Mm, Hindi tayo nga mga lola natin umabot nga lang ng 80, 90, medyo na nga eh. Sabagay kasi si Apo naman kasi hindi late na siya na anuhan ng mga media. Kaya yung lifestyle naman kasi niya, hindi naman siya talaga yung talagang kumakain ng more on gulay lang naman kasi talaga yun siya. Kaya ang haba ng ng buhay niya. true. Mm. Ngayon kasi nung na-expose na siya, ang dami na nagbibigay ng halimbawa, like mga chocolates. So, alam mo yon parang siyempre matitempt din yung matanda na kumain ng mga ganyan kasi bago sa paningin niya eh. Uy, anong lasa nito? Dadala mo niyo ng mga chocolates, mga imported na goods like mga yung mga spam, mga ano. Siyempre, naku-curious na yan. Natikman nga natin yan. Siyempre, pag nasarapan siya, parang tayo din mga tao mismo nag-ano sa kanya na dahil natikman niya na yung mga ganong pagkain, siyempre, parang binigyan na natin siya ng reason na parang na mabigyan siya ng ibang na magiging makasanayan niyang kainin. Mm, Mm. Unlike before na puro gulay lang siya or fish o ngayon hindi eh, may mga chocolates na siya. Siyempre, hindi alangan naman titingnan niya lang yan, kakainin niya yan. So, parang binigyan mo lang ng yung matanda. Kaya siguro minsan nakakaramdam na rin 'yan ng pagod kasi siguro nga dahil sa mga kinakain niya na rin ngayon, dahil mhm, nga nahaluan na ng ibang yung kinakain niya. 'Yun lang, sa opinyon ko lang naman 'yun, mm. gano'n. Plus, yun nga, everytime na nakikita ko sa social media yung place nila, wala na, marami ng tao, marami ng sasakyan, para bang kawawa yung community as a whole. I mean, siguro maganda, financially, kasi pumapasok yung income, pero in terms Oo, of the environmental impact nun, parang hindi na ganun masyadong kaganda. kumbaga parang masyado na parang naibugaw na masyado yung ng community. Mm. Gano'n yung nangyari sa kanila, Na-mention na mo kani na-exploit hmm, na-exploit sila masyado. mm. Na-mention mo kanina kuya na nagta-try ka na mag-triathlon, mag-running. Um, Paano Mm. nag-umpisa yun kuya? Saan mo nahanap yung passion na yun na Ayun na lang. Hindi, kasi siyempre dahil nga sa daming bundok ko na din naakyat, so hindi na mabilang. Siguro kung aanuhin ko, siguro mga nasa 60 na bundok na yata mahigit ang naakyat ko. So parang medyo na din ako, naumay, gano'n. may ka Yung nakakakit kuya? naumay ako sa kakalakad naman. Ngayon nung umpisa yan sa Tarak, sa Mount Tarak, do'n sa Maribeles, Bataan. Mhm. So, meron na kasi ako nakasama dun na trail runner.
si Ma'am Ses. Ngayon, nung pagkadating namin ng summit ng Tarak, so pababa na kami, tumatakbo siya. Eh, ako naman engganyo rin akong sabayan siya. Sabi ko, takbo din ako, takbo. Tapos sabi niya sa'kin, "Alam mo may potential ka na maging trail runner." Kasi bihira sa mga ano, sabi kasi nung una sabi niya, "Nagte-trail run ka ba?" Sabi ko, "Hindi." "Hindi ka nagte-trail run pero nasabayan mo ko, ah." Sabi ko, "Hindi ako nagte-trail." Sabi niya, "May potential ka na mag-trail runner ka. Gusto mo i-try?" Gumanon siya sa'kin. Sabi ko, "Puwede rin naman." Sabi kong gano'n. Kasi natuwa naman ako dun sa ginawa ko, saka natuwa din ako sa sinabi niya na kaya ko pala mag-trail runner. So dun na, ano, nung pagbaba namin sa jump off, sabi nung isang inintroduce niya ako dun sa isang friend niya, si ano na yun, "Ay ito mag-ano 'to si ano, si Sir Ryan, oh, na, ang bilis tumakbo." Sabi niya, ang bilis nasasabayan niya ako kasi ano siya, eh, Asia's trail runner champion siya, eh. So hindi ko siya kilala na gano'n pala siya. Dun ko lang nalaman na trail runner pala siya tapos lumalaban na siya sa out of the ano, out of the Philippines ng mga Asia's League na mga ano. Eh, siyempre na-proud din ako sa sarili ko na nasabayan ko pala na trail runner tapos na ano, siya pa mismo nag-ano sa'kin na may potential ako sa gano'n. So, natuwa ako. Tapos yun, in-invite na ako nung ano, nung isang friend ko na sabi niya, ano, "Try mo mag-trail run." Sabi niyang gano'n. Trail run talaga ako nag-umpisa sa bundok na tumatakbo. Hindi na yung lakad, hindi na yung hiking, running na. Oh, yun. Tapos pumunta kami sa Wawa, sa Montalban, doon kami nagpa-practice na doon kami nagte-training, yun. Ayun, nagustuhan ko siya. Ang sarap ng feeling. Tapos ni-register nila ako. Akala ko, mag-uumpisa lang ako sa mga 5 kilometers muna or 10 kilometers. Sinagad ako, bigla akong sinabak agad sa 32 kilometers. Uh. Sabi ko, "Bakit 32?" "'Di, kaya mo 'yan, kaya mo 'yan." Sabi niya, ano, eh, "Nasasabayan mo kami." Gano'n. Sa isip-isip ko, sabi ko, eh, siyempre mayabang din ako ng konti. "Sige," sabi kong gano'n. Sabi ko, "Sige." Ayun, nagsimula yung ano ko, unang-una ko sa Rizal cross country, dun sa San Mateo, Rizal. Yun Mhm. ang unang-una kong trail run. 32 kilometers natapos ko. Out of 200 pang 28 ako. Oh, 'di ba? Wow, wow. Oo, pang 28 ako out of 200 runner ng 32 kilometers category lang yun, 32 kilometers category. 200 na runner, pang 28 ako. O siyempre medyo mas lalong yumabang ako kasi dahil kaya ko pala 28, pang 28 ako sa daming mga magagaling din na mga runner dito sa ano, tapos first timer pa ako, 32 kilometer. Dun na nagsimula. Hanggang sa nag-try na ako ng road running, ayan, trail run saka road. Iba kasi yung sa trail, mas ano yun, mas intense yung ano ng training dun. I-compare mo sa road na ano lang, petiks-petiks lang. Mm. Kasi sa road puwede mo ang training mo jogging-jogging ka lang dito along NAIA puwede na 'yan, eh. Sabak ka na sa mga running, eh, sa trail run kasi hindi talaga kailangan talagang may ano, yung endurance mo talaga dun sa stamina mo, kailangan matindi. Paano yung preparation mo kapag sa mga ganyang takbuhan, kuya? Kasi na ewan ko saan ko nabasa 'to, I think yung isa sa mga post mo na nagsabi na helpful talaga yung, advice ni Tito Buboy. So, para lang in context, si Tito Buboy, si Tito Francis, siya talaga yung tumatakbo even pa nasa abroad siya. So, Mm, yung nanghingi ka po ng advice kay Tito Buboy, ano yung mga mm. binigay niyang tips or advices 'Yun, para mapaganda yung performance mo? ang number one niyang inano sa'kin yung proper breathing talaga. Kasi 'yun ang hindi ko talaga pa ano, alam na gawin, yung proper breathing na sa ilong lang talaga umaano ng ano ta's ng hangin kumukuha ta's ilalabas mo siya sa bunganga talaga. Tapos isa sa mga ano niya sa'kin yun nga, yung sa sapatos, sa running shoes, kasi ang ano niya sa'kin dapat hindi ako eksakto sa size ko. Dapat may allowance na kahit 1 inch maluwag.
Kasi yun ang isa sa mga nakakapatay pala ng kuko. Which is nangyari talaga sa akin, namatayan talaga ako ng kuko sa ilang running ko. Eh, Kasi saktuhan lang yung sapatos na sinusuot ko, hindi pala dapat gano'n. Tapos before ka mag-shoes, kailangan lalagyan mo pala siya ng lubricant, yung ano mo, petroleum jelly, gano'n. Lalagyan mo siya ng ano, yung mga daliri mo para hindi siya ano, nag-aano yung talagang dry na ano. Tapos ang pinakaimportante na inano niya sa'kin, advice, yung 'pag before ako ano, kasi nirereklamo ko yung gilid ko minsan sumasakit. ako din Ang kuya, ano pa kapag mm, nagta-try ako mag-ganyan, kaya mm. hindi ako tumuloy kasi feeling ko lagi ako nagba-back spasm or dito sa Oo, gilid. yun nasa spasm yun na ano dito. Sabi ka, ang gawin mo tulad ngayon, may running ako mamaya, madaling araw. Let's go. Um, Mag-inom muna pala ako ng mainit na water, inom muna. Inom Talaga? talaga, water talaga. Kung 'pag kumain ako ng full sa gabi, tapos 'pag yung oras na ng running ko, mag-ano pala talaga dapat ako ng mainit na tubig para hindi daw minsan sa napapasukan daw ng lamig yung ano ng katawan. Kaya good luck sa'kin Hmm, mamaya kasi medyo masakit tagiliran ko ngayon dahil sa injury ko naman 'to sa gym. Kaya sana ito yung ano ko, bib ko, yung, eh, ano hmm, naman ano naman nangyari dito sa ano mo, tagiliran mo kuya? yung Sa pag-squat ko gym? 'to, nag-squat ako, Ah, nagbuhat ako ng ano, 140 kilos yata that time. mhm, Tapos ano, nagsuot ako ng belt. mhm. 'Di ba may sinusuot dito na belt 'pag squat ka, tapos gano'n. Pagbaba ko, yung siguro hindi proper yung pagkalagay ko ng belt, umipit sa ribs ko yung ano ng belt. Kaya Ah, ang bigat pa nung bitbit ko sa likod. So, parang na-compress siya ng gano'n. Kaya ayun, yun yung injury ko ngayon. Dapat nga dadalhin ko 'to mamaya siguro sa mamayang hapon sa ospital kasi nga papa-check up ko nga 'to kasi sobrang masakit siya nung mga nakaraan. Ngayon hindi na siya masakit gaano. Kaya tingnan ko rin mamaya kung kakayanin ko makapag-running. Ay sayang, bayad na 'to. true. Ayan, nandito na yung racing kit ko. Triny mo naman ba Ayun. kuya na ano, na mag-dry run lang, mag-exercise, mag-jog kung ano yung pakiramdam dito sa tagiliran mo, kung kaya mo ba? Okey naman na ano, inano ko naman siya nung Hmm, Wednesday. Okey naman siya, hindi naman siya naaapektuhan. Kaso ano lang yun, kumbaga sa ano sinasabing takbong pogi lang yung mm. ginawa ko, eh. Malaman niyan mamaya sa mismong event. Kasi sa event ibang takbo na yung gagawin mo dun, ile-level up mo na uli yung takbo mo, eh. Kasi True. 'pag training lang petiks-petiks lang yung takbo mo, basta yung hindi ka lang talaga nakakaramdam ng hingal. Gano'n lang naman yung ano ko, yung target ko talaga sa ano, yung hindi ako makakaramdam talaga ng hingal, yung nasasanay yung baga ko talaga na sa pangmatagalan na takbo talaga, yun lang naman yun, eh. Pang-ilan mo na ng Kasi ano yan kuya? sa tuhod ko, kampante ako sa tuhod ko Hmm, na matibay talaga. Pero yung sa breathing nga, dun ako nagproblema kaya dun ako humingi din ng advice kay Kuya Buboy na yung breathing ko, dun ako madaling hingalin. Kaya ng katawan ko, hindi kaya ng baga ko. So, dun ako na ano, na dapat pala ganun. Hindi mo daw dapat binubuka yung bibig mo 'pag nagra-running ka para daw yung hindi ka nauubusan agad daw ng hangin sa katawan. hmm. Tsaka 'wag daw akong isa pa yun sa mga advice niya pala yung 'wag daw akong mag-ano ng tubig talaga. Yung dampi lang, hindi yung talagang Yung inom na ano, buong inom? Kasi 'pag once na na-bloated, isa daw yun sa nagpapabagal talaga ng takbo mo 'pag nabo-bloated ka na. Kaya yun, siyempre may tendency na sasakit uli yung ano mo kasi bloated ka na, puno ka Mm. na ng tubig sa katawan, yun yung sasakit ng tenga. Nung ginawa ko yun, nung nag-run ako sa Lufthansa anong date ba yun yung Lufthansa ko? Kalimutan ko na. Basta last 2 weeks ago lang yata yun, last 3 weeks ago ba. Ginawa ko yun, nagawa ko. Ah, 15 kilometers walang pahinga-pahinga, hindi ako nag-walking. Eh, Dire-diretso takbo, 'di ba sabi ko, ang galing nakaano ako, oo, nakuha ko siya ng gano'n. Sabi kong galing nga, sabi ko effective pala siya talaga. pang-ilan mo na yan kuya? Pang-ano ko na ba 'to, pang pang-pito, Hmm, pang-pito. Natutuwa kasi ako sa kasi sa hiking,
certificate. Oo, 'pag major high. Pero 'pag sa running kasi lahat ng running mo may medal ka, may certificate ka, eh. Oo. Kasi sa hiking minor wala, major lang ang meron. Pero depende pa 'yan sa major, kung may nag-i-issue sila ng certificate talaga. Pero madalas wala. Hmm, Hmm. gano'n yung ano ko. 'Yun yung target ko, hindi ko gusto ko kasi may mga medal ako, may mga certificate ako, tuwang-tuwa kasi ako sa mga ganyan. Kasi ang ganda rin naman kasi kuya, parang yun yung ano mo eh, trophy mo sa achievement mo Oo, pag-hiking, sa mm. pagra-running, parang yun Tsaka yung may ano talaga ako nasabi ko sa edad ko na 60, 70 kailangan active pa rin yung katawan ko sa gano'n. 'Yun ang ano ko talaga. kuya alam mo ba ikaw yung isa sa mga ano, inspiration ko kasi sabihin natin sa unlike sa other people na nasa edad mo ngayon, alam mo yung parang sobrang unfit na nila, pero ikaw Mm, nasa 40 plus, 40, parang alam mo 44, ang magpo-44. ang ganda pa rin ang ganda ng katawan mo, parang kaya mo pang Mm, gawin yung mga bagay na kaya gawin ng mga bata, para bang mm, nakaka-inspire gawin na, "Paano ba nagagawa ni Kuya Ryan 'to?" oo. Kasi Actually meron na lalo na ako 'di ba, kung ikaw ano, sa tingin mo okey yung tuhod mo. Ako, before pa ako mapilayan sa tuhod, alam ko na talagang natatakot na ako sa tuhod ko, eh, kasi nararamdaman ko, eh. Kaya nung nangyari 'tong oo, ACL, para bang mm, naisip-isip ko, it's either sa pagkain, kailangan ko ng alagaan yung kinakain ko, or kailangan ko na oo, mag-start mag-workout. Parang hmm, nandun na, eh, sa dalawa. mm. Hindi actually isa 'yan sa mga ano talaga yung sa pagkain siguro. Number 1 yun sa lifestyle talaga. Malaking factor talaga yung medyo ano ka talaga, aware ka sa kinakain mo talaga. Lalo na sa tulad ko na masyadong ano yung activities ko, masyadong active ako talaga. So nag-ano naman ako, pero mas more on talagang siguro ano ako sa gulay talaga saka sa fish lang talaga. Hindi ako talaga ano sa mga pork, you know. Saka kumakain lang naman ako ng mga ano 'pag may mga handa dito like yung mga pizza, mga ano, yung may handa lang. Pero yung magiging normal na yung bibili talaga ako, sasadya ako na ano, Mm. hindi. Yung ano, kahit nga yung milk tea, nakakatikim lang ako diyan 'pag may pasalubong. Hindi ko siya ano, hindi ko naman siya kasi hinahanap talaga. So, yung mga gano'ng pagkain kasi wala talaga 'yan, hindi ko siya hinahanap talaga. Kung ano lang yung may ano meron diyan na ano, diyan ako makakakain. Pero yung sabihin mo sasadyaing bibili ka talaga, hindi. Mas more like na ano ako sa mga gulay lang talaga, sa mga, ano, mga fish. Kung ano yung normal lang talaga na kinakain ko, yun dun lang talaga ako. Sa mga kanin Mm. kuya, gaano kadami? Sobrang naman ano, Kasi grabe 'pag akong kumakain. kasi 'pag ako Mm. naman yung magkakanin, ako na yung sinasabihan na ang dami mong kanin. Kasi Oo. parang dun din ata talaga ako lumobo dun, eh. Kaya feeling ko dun din yun yung dahilan kaya pumutok Okey yung lang ACL naman ko, eh. magkain ka kuya, pero yung dapat nabu-burn mo din. Well, true. Oo, kasi ako, ang lakas ko. Kasi kung aanhin ko talaga ang kanin ko, umaabot ako ng 8 to 10 cups of rice everyday 'yan. Now, Kasi kakain ako sa umaga, kakain ako sa tanghali, kakain ako sa hapon, kakain pa ako sa gabi. Oh, puro rice lahat 'yun. Depende pa 'yun sa ulam. Ay masarap ang ulam, mga nakakatatlong kanin ako. Oo, kaya talagang pumapatak halos 8 to 10 cups talaga ako of rice everyday. Pero kagandahan lang niyan, pagdating ng gabi, inaano ko siya talaga, nabu-burn siya lahat. Kasi hmm, wino-workout ko siya sa gym. Kasi halos everyday din ako naggi-gym, weekend lang naman ang pinakapahinga ko. speaking of Pero gym nitong kuya, hmm? speaking of gym, I mean kailan ka nag-umpisa na totally focus ka na sa pag-aalaga sa katawan mo? Ano yata yun, 2016 yata ako nag-start. Oo, 2016 yata ako nag-start mag-ano ng gym. Paano kuya? I mean, introduce sa'yo, sino nag-inspire sa'yo? Or kahit Ito papaano naman, nag-provoke? ano kasi 'di ba nakita niyo naman yung itsura ko dati 'di ba? Nakita mo Mm, 'yan, nasubaybayan mo na para akong addict na ano. Eh, parang nakakasawa na yung lagi kang pagpuyat ka siyempre gumaganon yung mukha mo, mm. lumulubog yung mata mo. Siyempre dati ang lifestyle ko inom talaga lagi, inom, puyat.
barkada, 'di ba nakukulong pa nga ako, alam niyo yan. Kung ano-ano na mga pinagdaanan ko sa buhay. So, dumating sa punto siguro dun na, nasasabihan ako na, "Nag-a-addict ka ba? Hmm. Nag-a-addict ka siguro 'no?" Mga gano'ng ano. Siyempre kahit hindi mo ginagawa, masakit yun na ano, paghihinalaan ka na gumagamit ka ba. Although na-try ko naman talaga, pero before yun, hindi ko naman siya kinarir. Pero tapos Kinareer oo, hindi ko natawa naman ako siya kinarir, dinaanan ko lang, hindi ko tinambayan. Napagdaanan lang natin 'yun, sinubukan lang din, pero hindi siya tinambayan talaga. Tapos 'yun, ang payat-payat mo, para kang may TB, mga gano'n, mga gano'n. Eh, siyempre naano ko, bakit nga ba? Tapos siyempre nakikita mo 'yung sarili mo sa salamin, oo nga, ang ano ng mukha. Tapos sa mga pictures, mukha akong grabe, 'di ba? Alam mo naman 'yun, nakikita mo din naman 'yun, kasi 'di ba halos, lumaki na kayong kasama ko din, eh. mm. Tapos 'di sabi ko, sige nga sabi ko dun sa tropa ko, "Paano ba magpataba?" "Kuya gusto mo magpataba?" Sabi nung kaibigan ko, si Joey pangalan nun. Sabi ko, "Oo, kasi naano na ako sa katawan ko, lagi na ako sinasabihan ganyan." Yun, in-introduce niya ako sa gym, dinala niya ako sa Hmm. gym. Sabi niya, "Sige gawin mo 'to." Ganyan, ganyan. Ang ginawa ko that time, habang tinuturuan niya ako, nililibre ko rin siya sa gym para ganahan din siya magturo sa akin. So, isang buwan niya akong tinuruan talaga. Sabi niya, "Oh, paano 'yan, Ray? Alam mo na yung mga paikot-ikot sa ano ng gym." Pero hindi pa malaki katawan ko, payat pa rin. Wala pang nangyayari talaga na ano. Sabi ko, "Oo, sige, sige ako ng bahala." Kasi taga-Tondo kasi siya, eh, Hmm. yung oras kasi na dapat iuwi niya pa sa Tondo, minsan nako-consume niya pa sa'kin ng ilang oras kasi nga tinuturuan niya ako. Sabi niya, "Babalik na ako dun sa Tondo, dun na ako maggi-gym." Sabi ko, "Sige, alam ko naman na." Nung iniwan niya na ako, 'di punta ako sa gym. Kita ko mga kasabay ko ang lalaki ng katawan, gaganda naman. Parang na-discourage na ako, hala, mukha akong ano dito, mukha akong butiki dito sa mga kasama ko. Sabi ko, umatras ako sabi ko, ilang araw hindi ako nagpakita sa gym, siguro magwa 1 week yata yun. Sabi ko, hala, mukhang hihinto na ako sa parang gano'n na yung nasa ano ko, parang hindi ko na tutuloy yung paggi-gym. Pero sabi ko, naisip ko din, sayang naman yung isang buwan na tinuro sa'kin, kung ititigil ko, naumpisahan ko na, eh. So, sabi ko, ako yung tao na 'pag naumpisahan ko na ito hindi talaga ako ano, kailangan tinatapos ko talaga, eh. Bumalik ako, talagang inano ko yung sarili ko, "Bahala kayo diyan basta ako maggi-gym ako." Tinuloy-tuloy ko, hindi inano ko talaga yung hiya ko, tinanggal ko talaga yung hiya ko dun sa loob ng gym na, dahil payat ako, hindi, yun. Tapos yung time na yun nalaman na ni Kuya Glenwy na naggi-gym ako, binigyan niya ako ng ano, sabi niya, "Inumin mo 'to, supplement." 'Yan si Kuya Glenwy, introduce niya sa'kin yung supplement para mas lalong umano yung ano, yung katawan mo. Binigyan niya talaga ako kasi hindi si Kuya Glenwy kasi dati naggi-gym, meron siyang mga supplement. Eh, siguro meron siyang isang supplement na hindi niya iniinom, binigay niya sa'kin. "Oh, ganito yung gawin mo, lagyan mo ng ano para ano." Ayun, yun yung tinitake ko habang naggi-gym. Napansin ko gumaganda nga yung ano ng katawan ko, ay talagang nagtuloy-tuloy na. Nung nakita ko na nagkakalaman na yung katawan ko, yun na, diretso ko na. Hanggang ngayon, hindi na yun nahinto. Paano mo nahanapan ng time na mag-workout pa, kuya? Kasi 'di ba, imagine mo kung may work kang 8 to 5 or minsan 7 to 4, 7 to 5, paano Hmm, ka ba nagkakaroon ng energy at saka ng time para ay alam hindi mo yun, naman ma-encourage ka mag-ano, mag-workout? hindi naman gano'n kapagod din naman dito sa ano, eh, sa work, eh. Kaya, ano 'pag Mm. alam ko namang hindi pa ako pagod na ano, yun mga after ko mag-out dito 7 o'clock, may time pa ako talagang mag-gym na ano. At saka minsan 'pag kahit naman pagod ako, pinipilit ko pa rin mag-gym din kasi siguro dahil hinahanap na rin ng katawan ko. Totoo ba, Kuya Ray, na for example, alam mong ramdam na ramdam mo yung pagod, once na na-push through mo yan tapos nakapag-workout ka, alam mo parang yung stress at pagod mo nawala? Parang Nawawala, napapagpag mo? totoo yun. Naano Hmm, mo yun, sa una talaga number 1 mo kasing kalaban 'pag naggi-gym ka is katamaran talaga. true. Number 1 talaga yun. Ang number 1 kalaban mo katamaran talaga. May time talaga na aabot ka sa punto ng buhay mo tinatamad ka mag-gym, oo. Pero dahil minsan
babalikan mo, sayang yung mga pinagdaanan mo, sayang na yung mga effort mo na nagpalaki ka ng katawan, hihinto ka pa ba? Doon ka maaano uli na babalik ka ng gym. Kasi dahil naghihinayang ka dun sa mga naumpisahan mo na. Alam mo yung nararamdaman ko ngayon kuya nung na-ACL ako. Yung 'di ba Mm. nagre-rehab ako. Kapag tumigil ako maging active or tumigil ako sa pagre-rehab, alam mo parang sayang naman yung pinaghirapan kong na nagre-rehab akong umiiyak minsan or sumisigaw. Tapos once Mm. na okay na ulit, titigil na ulit ako. Parang parang Oo. nanghihinayang na ako, parang naghahanap na ako ng something to stay fit. Pero hindi na ako magba-basketball. Yun lang yung gusto ko sabihin. Mm. Hindi na ako Oo. magba-basketball. Pero Kasi hindi na talaga pwede sa'yo. puwede pa naman technically. Next Mm. year, mga basta 1 year after surgery. Pero, mentally speaking, parang hindi ko na kaya mag-basketball. Mm. Kasi Mm. ano, tawag nun, yung experience na yun, never para bang hindi Parang naman trauma na rin. traumatizing. Parang gano'n na siguro kuya, Mm. na nakakaano Kasi na rin. isipin mo lalo na may family ka na, iisipin mo na rin yung safety ng sarili mo, eh, kasi meron ng Oo. tao talagang umaano sa'yo, eh. Mm. I think yun yung biggest part kuya, simula nung nag-asawa na ako. Para bang yung Oo, yung hindi yung the way na tumatakbo yung utak ko hindi na pansarili or pang gusto kong gawin 'to, ah, pero more on isa na yun sa mga factor talaga. Kasi oo. may iba ka ng iniisip na ano, tao, hindi lang yung sarili mo lang. Mm. Kaya parang naghahanap na rin ako way na mag-gym, pero tignan pa, hihintay ko pa yung sa clearance Mm. kasi technically puwede na akong mag-gym, pero ang sabi sa'kin nung doktor na, sabihin mo lang sa magiging, mag-a-assist sa'yo na naoperahan ka sa tuhod para alam niya kung Mm. paano yung I-handle yung weight ano or mo. handle. Mm. Yun lang, hanggang ngayon paggi-gym pa din, number 1 yan sa hindi mawawala na sa sistema ko talaga. Before, we end this, episode kuya, this podcast, Mm. ano kaya yung magandang advice or tip na na puwede mong ibigay na gusto pa rin maging active at sabihin natin kung gusto pa nila maging active around 50, around Oo. 40, na katulad mo nasa 40, 44 na tapos active ka pa din. Mm. Ano kaya magiging magandang advice dun? Kasi selfishly speaking gusto ko rin kunin yung advice mo kasi Mm. again, dahil nga sa tuhod, Mm. ayoko ng basketball pero yung alternative way na maging stay fit. Siguro number 1 mai-a-advice ko is yung lifestyle talaga, baguhin. Kasi lalo na kung ikaw, tao, may bisyo ka, it's either manginginom ka or nanugyosi ka, kahit naman naggi-gym ka, tapos hindi mo pa rin maiwanan yung gano'ng bisyo mo, kasi may tendency na ano, hihinto ka, pero babalik ka pa rin, 'di ba normal naman yun. Pero kung talagang yung sa sarili mo na kailangan tanggalin ko 'to, nasa sa'yo naman yun, eh. Para kung gusto mo talagang umabot sa ganitong edad na maging stay fit and healthy pa rin, number 1 tatanggalin mo talaga yung ano ng lifestyle mo, lalo na sa bisyo, babaguhin mo talaga, yun lang. Tapos ang ano dun is yung pagkain mo, baguhin mo yun, yung isa yun sa mga ano na siyempre kailangan healthy lifestyle ka na nga, 'di ba? Kailangan medyo iiwas ka dun sa mga pagkain na hindi healthy. Like yung mga instant, yung mga ano, yan talagang iniwasan ko yan, yung mga instant food talaga na ano. Pero kung nag-ano, bihirang-bihira na lang talaga, yung mga fast food yan, hindi rin ako masyado sa ano. Yun lang, yung sa lifestyle lang talaga, babaguhin mo talaga para yung disiplina, yung control mo, number 1 yun, yung control mo sa sarili mo na hindi ka mate-tempt na balikan uli yung mga gano'ng bagay, para tuloy-tuloy na yung ano mo, tuloy-tuloy na yung ano mo sa healthy living mo, gano'n lang. Kaya like, gusto ko na 'tong tanungin matagal na, yung nung time na mahilig kang, uminom, yung mga bisyo na 'yan, Mm. paano mo siya nagawang tigilan? Kasi I understand na hindi lang dahil sa sarili mo pero more on sa paligiran mo na every time na uuwi ka laging, "Ray, inom tayo," or "Nick, Oo.
try mo muna 'to, inom ka muna isang bote lang, yung gano'n. So, ikaw, Actually, sa gano'n, paano mo naiiwasan siya? Kasi minsan kasi do'n nag-uumpisa yung pagiging alcoholic ng isang tao, eh, or mm, naano na sa sigarilyo or kung ano mm. mang bisyo 'yan. Dahil yun sa mga gano'n, factor, eh. So, yung ikaw, paano ka nakaalis do'n sa phase na yun? Hindi pa naman ako totally nakaalis. Iniwasan ko lang siya ng ano, ng paunti-unti. Kasi dati sagad-sagad ako uminom, lalo barkada, 'pag ang tawag mabilis pa sa 4:00 na nandiyan na ako. Siguro dahil din sa mga experience ko, mga bad experience ko na yung nakulong ako, Mm. na-involve ako sa mga gulo. Isa yun sa mga ano, factor na na ano ko na unti-unti akong umiwas sa pag-iinom talaga, lalo na sa labas. 'Yan, number 1. Yung trauma ko din sa mga nadadamay ako sa mga gulo. Kaya ngayon mas iniisip ko na lang talaga na mas maganda sa bahay na lang ako mag-isa na iinom. Hindi pa rin naman siya nawawala sa'kin, kasi umiinom pa rin ako, pero ako na lang mag-isa. Pero Hmm. yung inom ko ano na lang, kontrolado ko na siya. Kung dati nagsasagad talaga ako, yung parang wala ng bukas, kahit may pasok pa, may ano, minsan natutulog na lang ako 2 oras, gigising ka kasi papasok ka pa sa trabaho, lasing ka pa, may hangover ka pa. Ngayon hindi na. Iinom ako, 'pag gusto kong uminom, maaga pa lang umiinom na ako. Mga halimbawa, hindi ako maggi-gym, mag-iinom ako, 'yan, mga 7:00 pa lang nag-i-start na ako mag-inom. Pero isang Red Horse na lang 'yun. Kung yung dati 5 Red Horse, isang kaha nauubos ko, ngayon isa na lang. Pinaka-ano ko na 'yan, max ko na 'yang isa na 'yan, 'yun. Para at least maubos mo man yung isang bote na 'yun, makakatulog ka na. Halimbawa matapos mo siya 8:00, 9:00, ano, 'di ba, 9:00 hanggang 5:00 ng umaga, 'di ba ang haba pa rin ng oras ng tinulog mo. True. So, ano ka pa rin, fresh ka pa rin kinabukasan paggising mo, na parang wala lang, wala kang hangover, wala kang ano, kasi nga iisa lang ininom mo. Oo, pero totally hindi ko pa siya naiwawala, nandun pa rin. Pero yung kung halimbawa iinom man ako ng ano, yung marami, yung may okasyonan talaga. Pero Hmm. yung okasyon na yun, pili lang din yun. Kung sobrang close ko yung tao, dun lang ako makikipag-inuman talaga na. Pero yung tulad dati na 'pag tawag lang, "Inom tayo." Ay wala na yun talaga totally. Yung mga importanteng okasyon lang, like yang mga ano, halimbawa kung mga binyag, yung sobrang close friend mo talaga, binyag, yan, diyan ako nag-iinom talaga ng ano, yun lang. Hindi hindi na ako yung tulad dati na 'pag makaano ng alak, hala sige hangga't may alak, sige go, may pambili ng alak, sige go lang, eh, hindi na. Kontrol na talaga. Isa lang, sapat na. Wow. I mean, Hmm. that's the perfect way to end the podcast. Thank you, Kuya Rai. Um, Okey, thank you din Kuya ni sa be invitation mo. before kita bitawan, Kuya, ano pa ba yung mga events na meron ka or ano pa yung mga future bundok or marathon na ni-look forward mo? Ay, kung napapansin mo yung latest na post ko ngayon naman, ang tina-try ko naman yung Spartan. Ano yung Spartan, Kuya? Yung may mga obstacle. Yeah. Oo, kung nakita mo yung merong mga hinahatak, may inaakyat na mga lubid, may binubuhat, mga dumadaan sa mga wall, sa mga ano, yun naman ang bago kong ano, pinagkakaabalahan naman ngayon. Sabi nga nila, "Ano bang ano," pero sa future meron akong babalikan, yung pagda-dragon boat. Babalikan ko talaga yung pagda-dragon boat ko. Hmm. Mm. Isa yun So, sa mga naumpisahan ko na hindi ko natapos. Kailangan makasali ako sa competition sa dragon boat. then kapag ano, Kuya, kapag sumama ka na ulit do'n, punta ka ulit sa podcast para pag-usapan natin. Yeah, sure. Sa ngayon yung Spartan muna, yung Spartan ang pinagkakaabalahan ko ngayon. Dun ako nagte-training naman yung Spartan, yun. Again, Kuya Rai, thank you po sa time niyo. Alam ko busy kayo and thank you na Okey lang, nagkaroon kayo thank ng you din time Kuya. dito sa Dapat podcast. nung last week pa natin 'to naumpisahan, ngayon lang natuloy. Okay lang yun, Kuya Rai. Sige, Again, thank you din. thank you ulit, Kuya Rai. So with that being said, peace out, people.